Dadako na po tayo sa State of the City Children's Address to be delivered by our Mayor Beverly Rose Divacuja. Pagbati po sa inyong lahat, isang maganda at masaya at makabatang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang aking pong katuwang sa paglilingkod, Congressman Marvy Marino, sa ating pong Vice Mayor, Eliza Cruz, Ma'am Shiched Atienza, ang Vice Chairperson po ng City Council for the Protection of Children. Ang atin pong mga City Councilors, si Councilor Nelson Chavez, Councilor Junjun Gamboa, Councilor Michael Villena, Councilor Jonas Tolentino, Councilor Zester Hernandez, Councilor Hamilton Blanco, Councilor Boy Dimacuja, Councilor Carlos Buted, si outgoing SK Federation President Marjorie Manalo, sa atin pong mga city department heads, syempre headed by our city administrator, si Engineer Sani Godoy. Nandito po si Dr. Rose Barion, si Ma'am Gigi Godoy, Dr. Ilo Bagui, Ma'am Aster Marasigan, Sir Manolo Perlada, Ma'am Hia Scandava, si Engineer Dwight Arellano, ang atin pong mga kapulisan, may mga members ng ating PNP, CPDO family, of course, ang PIO family, representatives from DepEd, Dr. Lisa Amoto, Ma'am Ruby Silang, teachers, advisors, mga estudyante, Boy Scouts of the Philippines, Scout Executive, Serge Atienza, members of LCPC from different sectors, ang atin pong resource speakers, si Mary Ruth Villale Aquino and Ma'am Maren de la Cruz Baed, ang atin pong mga child representatives, si Micaela Joy Di Maano at Nicolo Simon Balina. Mga magulang, mga anak po, pursuant to Republic Act number 10661, the month of November of every year is hereby declared as National Children's Month, or also known as Buwan ng Mga Bata, wherein we conducted several activities to ensure that the fundamental rights of every child are inclusively granted. All our initiatives are in line with our vision until year 2025, which is to make our children happy, healthy, highly competitive, living in a safe and sound environment with access to sustainable quality education, with positive Filipino values and attitudes, and protected by a responsive society. As part of the continued effort towards the realization of our dreams for our children, I expanded and strengthened the members of the City Council for the Protection of Children through EO number 51 series of 2022, which serves as the working mechanism to promote children's welfare and development. Sa pamamagitan po ng CCPC, katuwang ang iba't ibang ahensya na pribado at pampamahalaan, ay nagpatupad ito ng iba't ibang programa at proyekto para sa kapakanan, kagalingan at kaligtasan ng bawat utoy at ining sa lungsod ng Batangas. Noong December 1, 2022, ay nagsagawa tayo ng Children's Congress na dinaluhan ng 20 estudyanteng may edad na 12 hanggang 15 taong gulang
na nagmula sa iba't ibang pribado at pampublikong paaralan ng lungsod. We invited speakers who were experts in the field of social service and development. Isa po sa mga naging highlights nito ay ang pagpili ng 2 child representatives na itatalagang mga kaanib ng CCPC at magiging bahagi ng pagbabalangkas ng mga programa para sa kapakanan ng mga bata. Ipinagmamalaki ko po na ipakilala sa inyo na ang mga napiling kinatawan para sa sektor ng kabataan ay sina Nicolo Simon Balina ng Stonyhurst International School at Micaela Joy Magnaye ng Batangas City Integrated School. Sila po ay ating magiging katuwang upang lalong mapaigting ang ating pagiging child-friendly local government unit. We also want to ensure that the 4 legacies for children, wherein this State of the City Children's Address is one of them, are being prepared and being used as basis or roadmap to implement programs that will address issues and concerns involving our children. Hayaan po ninyong ilahad ko ang iba't ibang mga inisyatibong ipinatupad ng pamahalang lungsod noong nakaraang taong 2022 na may kaugnayan sa pangangalaga ng kapakanan at kaligtasan ng mga bata. Sa patuloy na pagtiyak ng pamahalang lungsod na ang tulong, suporta at pondo para sa mga bata ay naiipaabot, inatasan natin ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga programa na may kinalaman sa pagsusulong ng espiritual, emosyonal, pisikal at mental na kapakanan at paglago ng mga bata. Para sa Early Childhood Care Development Program or ECCD ng CSWDO, may kabuuang 101 na early child development workers ang nagsagawa ng alternative mode of learning delivering through community-based alternative venue sa mga unang bahagi ng taong 2022 na may umiiral pang pandemya upang subaybayan ang 4,328 na mga daycare children sa kani-kanilang tahanan. Binigyan din po ng mahalagang pansin ang mga bata sa mga panahong ito na nasa custody ng kanilang mga lolo at lola sa ilalim ng intergenerational program. Likewise, psychosocial support program were also given to 188 solo parent children and to 330 OFW children. Adhering to the theme, Batang ECCD, malusog, makulit ngayong tag-init. All ECCD children have undergone medical, dental, and ENT check-up. Noong ika-5 ng buwan ng Setyembre ng nakaraang taon, ay unti-unti nang pinahintulutan ng mga bata na makilahok sa iba't ibang mga activities sa mga child development centers katulad ng inter-day care competition o palarong pambata sa pakikipagtulungan ng University of Batangas Elementary Department at naisagawa din ang community mapping upang matukoy ang mga batang may edad 2 hanggang 4 na taon upang mapabilang sa ECCD program. Naglaan po ang pamahalang lungsod ng pondo para sa mga programang tumitiyak ng pangkalusugang aspeto ng mga bata, kagaya ng supplemental feeding program
na nagkakahalaga ng 1,494,000 at 500,000 para sa fresh milk at 2,992,500 pesos para sa mga learning materials and supplies. Tungkol naman po sa pangkalusugang pangangalaga ng mga bata, patuloy na ipinatutupad ng City Health Office ang kanilang mga regular na serbisyo at programa na kung saan kabilang dito ang Adolescent Health and Development Program na nakapaloob ang mental health awareness among teens. Noong taong 2022, may 140 na bata mula sa Batangas City Integrated High School at Santo Niño National High School ang nakadalo ng lecture at symposium tungkol dito. Peer educators training was also conducted among high school students, covering information and counseling services on adolescents' sexual and reproductive health, family planning, maternal and child health, which is an effective strategy to HIV disease prevention and awareness. Para naman po sa maternal, neonatal, child health and nutrition, nagkaroon ng mga activities kagaya ng buntis parties, kung saan ang mga nagdadalang tao ay hinihikayat ng 4 o mahigit na prenatal visits upang matiyak na mabuti ang lagay ng bata na nasa kanilang sinapupunan. Nagkaroon din ng pagbabakuna para sa mga bata na may edad 0 to 3 months old na kung saan ay 3,056 ang fully immunized sa TB preventive service. 138 na bata naman ang nabigyan ng tuberculin skin testing, 220 ang nabigyan ng libreng chest x-ray, at 42 ang sumailalim sa TB preventive therapy. May 348 wasted and severely wasted children na may edad 6 to 59 months ang nabigyan ng iron supplements at 267 na may edad 12 to 59 months ang nabigyan ng food assistance. Ang mga batang sumasailalim sa chemotherapy ay napagkalooban ng EBD health card para sa libreng gamutan. Nakapagpagawa din po ang pamahalang lungsod ng health center with birthing facility sa Barangay Palyokan, Silangan na nagkakahalaga ng 4,176,800 pesos at health center naman sa Barangay Pinamukan, Ibaba na may halagang 4,120,800 pesos. Para sa edukasyong serbisyo sa mga bata, ang City Schools Division Office ay bumili ng psychological assessment tool for learners na nagkakahalaga ng 100,000. Gayon din ang pagsasaayos ng Schools Division Office Counseling Room sa halagang 73,000 para sa mga batang nangangailangan ng mga sessions na nauukol sa kanilang pag-uugali at pagkatao. Mula sa Special Education Fund, nakapagpagawa ang lungsod ng 2-story, 8-classroom building sa Batangas City South Senior High School na nagkakahalaga ng 33,253,880 pesos. Pinalawig din nila ang Project eServe o ang electronic service with efficiency and respect vital to everyone upang maging maayos ang pagpapatupad ng kanilang mga programa
at proyekto na nakakawing sa programang Eto, Batanggenyo, Disiplinado, Magkatuwang Tayo ng lungsod ng Batangas. Ipinaalam ko po sa inyo na ang literacy rate para sa taong 2021 to 2022 ay 99.40% na nangangahulugan na mataas ang bahagdan ng mga batang marunong magsulat, magbasa at magbilang. Ang tanggapan ng City Civil Register ay patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin para maisulong ang karapatan ng mga bata na magkaroon ng tamang rehistro. Nakapag-issue sila ng 3,941 na birth certificates na maayos na na-turn over din sa tanggapan ng DepEd. Nakapag-ayos din ng legitimation for subsequent marriage para sa mga magulang ng 10 kinauukulang mga bata. Higit na pinalakas ng City Public Information Office or PIO ang social media accounts ng pamahalang lungsod kagaya ng Palakat Facebook page, Palakat Instagram, YouTube channel at Zoom account para maipaabot sa mga mamamayan ang mga programa nito. Para sa taong 2022, ang City PIO ay nakapag-ulat ng 31 press releases ukol sa mga programa, gawain at usapin na may kinalaman sa mga bata at nakapaglathala ng 6 na mahahalagang advisories para sa pagpapatupad ng programang pambata. Naging bahagi sa mga seminar at training ukol sa development of child's right institutional analysis, updates on child protection laws, at ang child's participation results based on monitoring and evaluation. Upang mapaigting ang pagpapatupad ng mga alituntunin at polisiya na may kinalaman sa kapakanan ng mga bata, ang Sangguniang Panglungsod ay nagpasa ng ordinansa tulad ng pagkakaroon ng curfew hours para matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa mga oras na maaari silang masaktan o masangkot sa mga hindi kanais-nais na kaganapan sa komunidad. Ang iba pang kaugnay na ordinansa ukol sa mga bata ay ang ordinance entitled Strengthening Local Health and Nutrition Program for Mothers and Newborn Children in the First 1,000 Days of Life. Ordinance number 22 to 24 series of 2022, regulating the marketing of breast milk substitutes, breast milk supplements, and related products in Batangas City. At Ordinance number 2022 to 2024 series 2022, creating a comprehensive nutrition program for undernourished children in public daycare, kindergarten, and elementary schools in Batangas City. Maliban po sa mga regular programs ng lungsod, may iba pang proyekto o gawain ang ipinatupad ng pamahalang lungsod para maitaguyod ang kapakanan ng mga bata. Kabilang dito ang pagkalinga sa 17 street children na ibinalik sa pangangalaga ng kani-kanilang pamilya at 13 naman ang mga children in especially difficult circumstances ang nabigyan ng legal na serbisyo at psychological assistance and counseling services kasama ang kani-kanilang pamilya. Paulit-ulit ko pong binabanggit ang ating tungkulin bilang mga magulang na subaybayan at palakasin ang ating pakikipag-ugnayan o komunikasyon
sa ating mga anak. Hindi po sapat ang mga mensahe na ating ipinapadala mula sa ating cellphones tulad ng hugs, mua-mua, love you, at ingat na may kasamang emojis upang madama ng ating mga anak ang tunay na pagkalinga at pagmamahal. Huwag po nating hayaang agawin ng teknolohiya ang ating mga tungkulin para sa ating mga anak. The 31st observance of the National Children's Month this November 2023 focused on children's survival rights with the theme, Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Rights to Life for All. Nabanggit at nabaybay ko na po sa inyo ang patuloy na mga gawain at proyekto ng pamahalang lungsod na di lamang nakatuon sa survival rights, gayon na rin ang iba pang core rights ng mga bata tulad ng development, participation, and protective rights na ating ipinatutupad para sa kanila. To this end, children's rights are human rights, but they cannot be expected to advocate alone. Bilang punong lungsod, chairperson ng City Council for the Protection of Children, bilang ina, bilang karaniwang mamamayan, I ask all of you to pledge your commitment to a higher level for our children. Sabi nga, commit pa more. Intensify our advocacy to secure the present and future potential of our children. Let us take decisive steps and hold ourselves accountable. Each of us can play a role in building a beautiful world our children truly deserve. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Beverly Rose Di Macuja. Ang ganda ng message ng ating punong lungsod at nakakatuwa po. Tayong mga magulang, alam natin, may gobyerno tayong maaasahan, may gobyerno tayong katuwang sa pagpapalaki o mabuting pagpapalaki ng ating mga anak.